God. The work of God. Buluhaton ang buluhaton sa Ginoo. So, we are saved to serve. Diba? Wa magyud siguro ilaing purpose. God has no other purpose. Ngano nga kita giluwas. Why we are being purged by the precious blood of Jesus Christ. Siguro ugwa ko maluwas, amutiin ko ron. Dahil pastor nagingon, ugwa siya maluwas. Kaysa unang panahon tong na-save siya. Ang iyang trabaho manugbaligya ra mag-eskinde. So ugwa siya ma-save, siguro ang tudon. Oh. Muna nga, niining kinabuhi huwag kita'y ikapasigarbo. We have nothing to fraud. Kung unsay atong naabutan, kaya nga naman, kung atong lantahon ang atong gigikanan, murag wa gid tay rason magbalik. Amen. Wa tay rason magbalik. Abot ka mo, may rason mo mabalik. Sabi inyong reason. To go back sa inyong gigikanan. Wala ingon ni Kristo nga wala kunoy magunit og daro nga magsigig lantaw sa likod. Takos sa himaya sa Ginoo. Buka usa na direksyon pagbangalakad. Mo na nga nindot ning tema diri karon. Sani, I must work the works of Him. So, the works of God, ang buluhaton sa Ginoo. Now atong mahinumduman nga kining buluhaton sa Dios buhaton ni sa mga anak sa Ginoo. Yes. Ang dili Kristohanon di makahimo ani. Di makahimo sa atong gibuhat ang mga dili magtotoo. Mura makita nato sa palibot puro discouraging sa atong kinabuhi. Bisan asa ka maglingi, mag-agi, maglantaw, puro gyud mga discouraging. Amo na nga kung ang atong kinabuhi, muna ko yun nga, ang atong kalipay naa sa sulod, wala sa gawas. Kaya na yung mga tao nga miserable sa sulod, gusto nila nga ilang kabuhi, lipay-lipayon nila sa gawas. Walay ikalipay nga ikahatag ang kalibutan nato. Hilikoton, buluhaton sa Diyos. Mauni ang kalipay sa tinuod nga save. Tinuod nga save. Okay, naitulo ra ka mga bagay. The work of God. Number one, the work of God, there is a cross. Cross. Una ingon nga sa atong Ginoong Jesucristo sa Luke chapter 14:27. Natawag good. Luke 14:27. Matod pa sa atong Ginoo. Nindot ng inyong place diri kay gabagos-bos ni hangin. Okay, siling niya, whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kining cross, hindi ni pwede nga dumilian sang isa ka tao o sa isa ka Christian. Kay every saved people, there is a specific cross nga giandam nga imo kitna nga pasanon. Di na pwede nga may kain, di kong buhatani, di kong pasaan, di na pwede. Kay matod pa ni Kristo, ang hindi magpasaan sa iyang cross, kag magsunod nako, hindi mahimo nga disipulo. So kung natin makita sa Matthew 10:38, are Matthew 10:38, may are bagiti isa. Matthew 10:38. Siling niya de. And he that taketh not his cross and follow it after me is not worthy of me. So kining cross
Kinahanglan yun ni nga atong pasanon. Di ni pwede nga ang usa ka Christian o usa ka pastor dili magpasan sa cross. Kay kung atong makita, kining cross giandam na nidaan para sa aton. Para kay Kristo bala giandaman na sa atong Dios nga Amahan daan sa kalibutan. Nga pag-abot niya masaka gid siya dito sa cross. Kay kung dili siya magsaka, walay kaluwasan ang makasasala. Kung dili man ta magpasaan sa atong cross, wala sing tao nga maluwas. Kay ang cross gitugyan sa matag usa sa aton. Kita, wala na sa unbeliever, wala na sila kabalo kung sa itong ginabuhat. Mabal ba kayo ng unbeliever nga masimba ta sa buntag, masimba pa kita sa hapon, masimba pa kita sa Miyerkules. Wala sila kaintindi. Nga magdala kita Bible kada simba, wala sila kasabot. Nga mag-invita kita tao, wala sila kaintindi sila nga hindi kuton. Tungod kay kini nga cross para ra ni sa mga saved. Dili ni sa mga unsaved. Kag paagi sa aton nga mag-arsa sa atong cross, ma-save sila. Dili pwede nga digid nato alsahon. Kag pasanon kini. Number 1, ato makita dire. Kining gitawag sacrifices. Kung magpasaan ka sang cross, may ara gitawag sacrifices. Kag hindi pwede nga hindi gid ni matabo nato. Muna hambal diha sa Acts 14:22. Your Bible sa Acts 14:22. Before ta magkadto sa langit, kining uban gahandom naglangit, pero kung buhi pa ta, di gid pwede nga dili nato magpaghimuon. Acts 14:22. Ano nga ba niya? Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that must through much tribulation enter into the kingdom of God. Exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation to enter to the kingdom of God. Ang pagdasig nga magpadayon sila sang pagtuo og ilang agion ang madamo nga kalisdanan. Amo na ini Kristiyano kay puhi ministry dili hapos-hapos. Dili pa sayon-sayon. Kaya ang kinabuhi sa Kristiyan nga hapos hindi sa kalibutan adto na sa langit. Ingon ang Bible, we must go through much tribulation. Sacrifices. Muna nga bala sa 1 Peter 2:5. Look at your Bible please. 1 Peter 2:5. Siling niya dire, ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood. Katong Aaronic priesthood o Levitical priesthood, ipulihan na to nato. Ang nasubong wala na to, kita na ang ipuli. We are royal priesthood, holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So kita muna ang mga pari nga pangapinili sa atong Ginoo. Kaya nangamatay na tuya ang mga pari sa una. Kita ang gipuli. Anong trabaho naton? To offer spiritual sacrifices. Unang sacrifices hindi ginamawala. Labi na ko ng simbahan, kaangay siningo pumahuman, damo sacrifices pangahimuon. Kag kinahanglan kitang mga anak sa Ginoo,
Ikamong mga miyembro sa simbahan, mga saved nga mga tao, intindihon ninyo nga kung kita ari pa sa kalibutan, dapat kita natubuhaton, trabahoon, kaghimuon. We must go through much tribulation to enter to the kingdom of God. Number 2, not only sacrifices. Number 2, there is also a suffering. 1 Peter 2:21. Ingon sang Bible, siling niya, even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us. Wala tayo pasakripisyo paantosan ni Jesus Christ sa iya, nga wala siya amo ang nag-una antos para sa aton. Because Christ also suffered for us, living as an example, that ye should follow His steps. So may ara gitawag na suffering. Kaya hindi niya pwede, kaya hindi tayo mag-agi sini nga mga bagay. Amo na nga kung dili ta gustong magantos, dili ta mo pasan sang cross, ano nga balik Jesus Christ? Hindi ka pwede mahimong disipulo. Hindi ka takos saging harian sa langit nga mahambal ka nga save ka, mahambal ka nga ikaw mamatay ato sa langit nga hindi ka man gusto mo antos kag maghago para sa Ginoo, para matuman ang trabaho kag mabuhat ang hilikoton. Not only if we are bearing our cross, we are willing to sacrifice and to suffer. Number 3, we are willing even to die for Jesus Christ. Revelation chapter 14 verse 13. Revelation 14:13. Amo ning nindot mga utod, gumamatay tayo sa Ginoo. Kaya nga itong paghago, madala naton. Damo subong mga tao gahago sa mga bagay nga way man pulos. Di tayo maghadlok, maghago, basta para sa Ginoo. Di ta manugon, basta para sa Ginoo. Bisan pag-ana, ratakutob, anong taman kung di lang takutob. Ang importante nga masapuan ta, bisan sa kamatayon, ara tayo gapabilin sa Ginoo. Revelation 14 verse 13. Look at this. I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Ye, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Ang atong mga paghago, magaupod sa aton. Muna di ta mahadlok maghago, di ta manugon magbulig, di ta manugon magtrabaho, basta para sa Ginoo. Kay kining tanang paghago naton hindi ni makawang. Not only in the work of God, there is a cross. Number 2, there must be a courageous people. Dapat may mga tao nga mga isog. Proverbs chapter 28 verse 1. Proverbs 28 verse 1. The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Kinahanglan ang matarong kuno isog ingon sa leon. Dili pwede mga utod sa Kristo ano kinabuhi nga mahadlok ta. The fear of a man bringeth forth snare. Ang kahadlok kuno sa katao siling niya magadala og litag sa iyang kabuhi. Amo na ako nga usa ka pastor mahadlok mangutang og duta para sa Ginoo. Mahadlok magtukod og building para sa Ginoo. Wa gyud matabo sa atong ministry. Let us do the first steps and God will do the rest. Ang among luti sa una, I think 10 years ago, that is 12 years ago,
300 pesos pa ang per square meter. After 12 years karon, kabalo kag fly price 2,000. 1,009 to 2,000 pesos per square meter. 1,300 square meter. I-times mo sa 2,000, pilay bili sa karon nga price. Natapos na mo na bayad after 7 years, 6 to 7 years. Amat-amat. Amat-amat. Basta walay interest. Amat-amat. Kung ano ang mahatag, iiban lang nga iiban. Walay interest ba? Na amat-amat. Kay kung wa mi mag-amat-amat, wa mi makakuha lote, karon di na mi kakuha. Puwerteng mahala 2,000 god. Dool-dool na 3 milyones. Asa magag 3 milyones ron? Kung sa karon nga price, puwerteng mahala di kita makakuha. Amo na nga basta may opportunity, ato jud nang kuhaon. Ato jud nang kuhaon. Kinahanglang isog. Isog ba? Kung sa kuno to? The wicked fleet, ang dautan, magadagan, mukalagiw, bisag way taong nagagukod niya. Apan ang matarong, maisog ingon sa leon. Saan man pagkaisog sa membro nato? Kay kita mismong pastor, talawan man. Di lang taanay, Brad. Anha na lang. Matod pa ni Doktor. Kung saan man ninyo, pagkakuhaan na, kay mismo ang leader, unbeliever man. Ang unbeliever, wala ka too ba? Unbeliever, wala ka too. Ang atong ministry, it is a matter of faith. Pagtuo ni, di ba? Dili nito see is to believe. Ang ato believe and we will see. Maningamo ta, ato makita na. Good. Courageous people, number one, courageous people must have a positive attitude. Positive attitude. Ano ni ang mahambal sa mga Christian nga positibo? Kang Pastor Ruiz, mga member sa iya, mahambal niya. Ang mabatian ni Pastor, maghambal din sila. For with God, nothing is impossible. Amo na ang mahambal sa mga positibo nga mga magtotoo. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Matud pa sa Ginoo kang Abraham, anakon ba kamot mubo nga di makaabot? Ngayon, kita kami sa una moabang migbalay utang. Magbakal og luti, utang tanan. Pero ang nagadindot lang nato nga mga Kristohanon, mga pastor magutang kay mobayad man jud ta. Amen. Wa man tayo utang nga gibiyaan. Amot ka mo may utang mo gibiyaan? Basta para sa Ginoo, kanunay tang nagatuo, nagapati nga kung kita mangutang sa iyang himaya, iya kita tabangan. Amen. Utang ko dito sa hardware, 80,000 para sa building. Kaya ang hardware, di man ginamudili basta ako'y mo utang. Utang. Kaya kabayad man. Ang matarong niya gabayad. Pero ang dautan gabaldog. Nang di tayo magbaldog, kaya ato gundang napuslan. I-pray na to, nga mabayaran na to. Courageous people, they have their positive attitude toward God. Positibo.
Kini nga simbahan, kung positibo lang mo dire sa sagay, tapos lang na eh. Because God will honor, bless your faith. I-bless sa Ginoo ang faith na to. Panalanginan ang atong pagtuo. Ipakita sa atong Dios nga siya nga gipatihan ta, tinuod nga atong Ginoo. Kay balo ka nga nga nag-start ko og dako-dako nga ministry sa school tungod kang Pastor Ruiz, Brother Jonathan, mga pastor katong pagsugod dito pastor. Kadtong pagpagsugat dito nga nakita na ko nindot kali ko sugato no. Damo iya makadto sa simbahan. Gipadayon ko dito pastor. Bahala budlay nga manguha mi kay motor. Ang motor hasta ka 20 magbalik-balik. Puwing kapuya sa driver sige lang. Kay ministry man mag-pray ta nga taga-anta. Pero mga utod, sobra na 50 ang nabaptize. 170 plus ang nangasave. Kagkaron motor lang to sa una, subong multicab na. Ang gapanugat. Katatlo magbalik-balik. Kada ting simba kuha sa mga bata. Subong multicab pa lang, balo sa sunod kung anong ihatag sing Ginoo. Basta gapati ta, ang Diyos magpanalangin sa atong pagtuo. Hindi pwede nga kita nga kasalig sa iya, iyatang pakyason. Kaya ang Ginoo wala kapakyas nato. God never fails. We always believe that God honors our faith. Courageous must have a positive attitude. Number 2, they must have a proper motive. Kinahanglan proper motive man ta. Unsa may tuyo nga ato kining buhaton. Psalms 50 verse 15. Psalms 50 verse 15. Psalms 50 verse 15. And call upon me in the day of trouble. Amo nang budlay kay bisan trouble na taway tagyapon katawag sa Ginoo. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ang tuyo naton nga may proper motive da para ang Ginoo mahimaya naton. Kaya bisan anong tayo nga kamang-kamang kung ang atong motive hindi amo, di mahimaya ang Ginoo. Because man looks outward appearance, but God looks on the heart. Ang heart niya mo ang ginalantaw sa Ginoo eh. Kasing-kasing. Ang ginasukdan sa atong Ginoo ang kasing-kasing. Hindi ang gawas, panggawas nga panglantaw. Amo na usahay may mga tao nga mayingon, mo na siya, matintal ginaya sang yawa. O mga utod. Ang yawa way na basta magamit kayo sang Ginoo, birahan ka ginaya. Kung driver ka sa simbahan, mangita ng paagi ang yawa nga mahawa ka da. Kung choir member ka, mangita paagi ang yawa nga mahawa ka. Kung Sunday school teacher ka, mangita ang yawa paagi nga mahawa ka. Amo na kung kita may mga buluhaton, kung kita kahimo sa ngilitukuton sa Ginoo, dapat ma-pray ta nga panalipdan ta sa Ginoo. Because safety is not absence of danger. Hindi ka maghambal, safety ka na, wala na danger. We must be careful all the time and ask the Lord to help us. Courageous people must have a positive attitude. Must have a proper motive. Number 3, we must have a personal humility. Dapat mapainubsanon kita. Kaya gining tanan, grasya man lang ni si Ginoo eh. Di ba? Grasya si Ginoo lang ni oy. Way man sing gamay o dako sa aton. Kitang tanan isa man lang sa tubangan sa Ginoo. Bisan ari ka lang di sa Sinugmawan, Tubuso, ara ka lang da sa San Isidro, dili ka noon sa taga Manila, di ka noon sa kalibutan. Pero kung nagwali ka sa kaluwasan,
Kag daghan to mga tribu-tributo nga nangasig. May maya biyang Ginoo na. Bisan dili tanon. May pastor to nga isa ang gipawali ko to sa anniversary. Pagpatong niya to kay halin siya sa bukid. Siling niya, abi mo pastor, this is my first time nga nakawali ko og simbahan sa city. 30 na ko katuig nga nagpastor sa bukid. Tiyaw mo. May mga tao, mga utod nyo, wala mailhi. May mga tao nga wala makilali sa katilingban. But yet they are doing the precious work of the Lord. They are winning people to Jesus Christ. They are obeying the commandment of God. Doing the work of God. Amo na iya ang importante. Bala tibuok sagay magahambal sa aton o gidi amo. Tibuok sagay magabiya sa aton. Ang importante magpadayon lang kita. Amen. Pagpangalagad kay ang Ginoo magpanalangin sa aton. Ginuya hindi na maglantaw kung anong ginahambal sa kalibutan. Ang importante, gihimaya mo ang iyang ngalan. Paniguro lang. Pabilin lang. Personal humility. He that exalted himself shall be abased, but he that humbleth himself shall be exalted. 1 Peter 5:5, look at this. The Bible says, 1 Peter 5:5. Sinya, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Unang ginanglan mapainubsanon lang ang atong batasan. Yes. Hindi tayo magdali. Kaya ang Ginoo may insaktong panahon para sa aton. Hindi tayo magdali. Just wait the will of God. Labi na kung ang ginadalian mo material nga butang, kabalo kang mga utod. The more you have the material butang, the more problem arise. Damo. Pero ito pagpalit mo sa lakyan, pag-abutoy di na mag-andar, kay kaming tanan puro way kalibutan. Anhon ta naman hindi man mag-andar na. Pwede idala na mo to sa mekaniko. Pag-abot dito, sila yung mekaniko, pastor, battery. Kinanglanon alisdan, di bakal me. Gato ko sa hardware, tagbilang battery. 4,000, 2,400. Pangalot-kalot na ta sa atong tingkoy, kaya tiaw mo 2,400. Kuha pa tayo sa lakyan, kabakal pamantatahan sa ni Sudan ng Maayo. Bakal. Ano man mo ang angon sa unin mo sa lakyan di po andal. Ito. Pagkasunod naman. Ari naman, baklunon. Bakal na po. Largamig San Carlos. Siko pila guro itughong tani. Tughong ko 700. Nagsakay lang tag 700 isa ka trip lang ana. Pag-abuto, tughong naman 500 pa uli, 1,000 tudaan. Di nagsakay lang ko to, siri kay 50 ng plate. Kundi sa gatos lang pagkato pakare. Abi ninyo may salakyan, okay na? O hindi pa ya. Hitsura lang na yung okay. Pero bursa sina problema. Labi pagid pastor ko na salakyan, monthly, 5 years pang bayad. Nasamot pagid na. Salamat lang ko ani bisan tuod hakog sa gasolina. At least kung dira lang ya sa city maglibot-libot, okay ra. Na makalakaw lang tayong kuglayo. Pareha sa kaibi, once a year, twice a year, okay lang na ya. Kaya hindi kaya maghuna-huna nga kung ikaw may gasto sa salakyan,
May ibang tao mamroglima sina. Ikaw gidya sina. Pananglitan, madaot ang batire. Kunya, ari ka sa sagay, di madaotan. Di lagi magdagan. Muhambal ang mekaniko da nga, ti kinahanglanon kinibaklan batire. Ang mga mangayo ka Pastor Ruiz, 2004. Kaya ang batire mo kinahanglanon alisdan. Ikaw ginaya sina. Amo na nga kanang may mga salakyan ng mga tao, nakaprogram na nadaan sa una-una na problema. Oh. Pareha atong kere, sakay ko sa kong bata nga itong nahatod mig mga tao, puno sa tao. Pag-abutos bukid, kagalkal na magamay. Sa una-una ko lang, kwarta naman eh. Pag-abutos unahin, kagalkal, pagigusog. Tingog na. Nahambal ko sa iya, next time gani, basta naanay magtingog-tingog, hindi kaya magbiyahe. Pakita mo gidayon sa mekaniko. Pag-abot dito sa mekaniko, pag-abuha sa aga, siling sa mekaniko, gamay na lang gig ng hawid. Gamay na lang. Kung dili tani alisdan, base magkuan. Di ba buga iya lang punto para magkwarta siya? Sige lang. Duol 1,000 naman ang nabayran. Oh. Amo na may salakyan, 1,000 ang problema sina. Naayaw mughando mog salakyan hatag sa misyon. Hatag sa first fruit ministry. Amo na nga kundi man lang kinahanglanon, ayaw. Kaligay ti kami ang kinahanglanon na gid mo. You have to buy vehicle because of necessity. It is not because of luxury. Nga, puwerte ka gastos ang salakyan. Puwerte ka gastos. Iyap-iyap ko na ako. Pado mag-itime, one way, 1,700. Pagbalik, 1,700, 3,004. Ay, abaw, kung magsakay na lang kong bihire, kay air condition mampud to. Kanlaon dumagiti bihire. 160 ra. Di kundi okay. Pupito na magpilusit mi, may ng mga pastor. Te, gidala mo sa lakyan. Dala sa lakyan ka, mahal sila pataganon. Manakay tag bihire. Bihire kan laon pagkatutos dumagiti air condition. O niya dasig pagkatama magdagan. Iway problema na serious bihire. Pero kung pamilya na mo ay manginahanglan, whole family, napay mga tigulang bangdadon, sige, bahala mo gasto ta kay pamilya eh. Kinahanglan. At least, 5 years, makalakaw-lakaw putag kuan. Pero ingon nga magbakal ka para lang pakita-kita, ay nalang paluma. Kay puwerteng dako agasto. The work of God, there must be a cross. There must be a courageous people. Number 3. When we are doing the work of God, there must be a crown. God will give us crown. There is a crown. 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. Verse 26, therefore I so run, not as certainly, so I fight I, not as one that beat it there. May arakali mga tao nga beat it there lang. Kung sa boxing pabalaga, sumbag-sumbag lang da, nga wala agad sing naigo. Wala na mag-visitation ta.
Kinahanglan mag-pray kita, Lord. Tagay ko og kalagron nga akong madala sa imong tiilan. Magdagan kita para makuha ta ang crown. Hindi pwede na hindi ka. Sino man ang mag-crown sa aton kung hindi tayo magtrabaho, magdagan? Ang Ginoo ya mag-bless sa usa ka tawo nga takos sa blessing. Yes. Di na yan ang Ginoo nga daw bulag na bisan sino lang itsa-itsahan. Ang Ginoo ko mag-bless, may rason og nga ang nag-bless kita. God gave blessing with a reason. Naagi reason. Yeah. Amo na kung wa ka pangalagad, wa ka dagan, apil sa kausa ni Kristo, di wala rason nga i-bless tayo sa Ginoo. Muna kung kisa, imbis ka enjoy, taga-endure. Wala man taga-work. Trabaho. Kaya diha sa hilikoton, diha mo makita kung ano ang matuod-tuod nga kabuhi nga Kristohanon. If you serve, crown. Number 1, crown of life. Purong-purong sa kabuhi. James 1 verse 12. Blessed is the man which endureth temptation. When he is tried, he shall receive the crown of life. Ang nagaantos sa mga pagsulay. Amo na nga hindi kaya malain kung mag-antos ka sa pagsulay kay kanang tanan nga pag-antos may ara sina ang Ginoo. Giandam para sa imo. Tuy pastor nga ang iyang kuan, ang iyang simbahan pirmero nga gi atop dahon sa saging. Hindi man gid simbahan nga simbahan gid gamay man lang tiliguman ta dahon sa saging. Ang dahon sa saging na ya kabalo ka magunsay dahon sa saging. Pila ka adlaw labig kung ting init. Makuyos gid na ya pagkahurot na nga nakuyos na ang saging nga gikuhaan niya dahon iya na pong giupak tong lawas sa saging kay giatok siguro dire sa aton way gid kaagi siguro sina pero tinuod gid na ya Sabado sa aga tudlo siya dito mga bata sa the place dalan ba kalit man nagparking ang salakyan nanaog ding foreigner nga pastor ipamangod siya ano ang imo relihiyon siya Bible Baptist siya siya diin imong simbahan siya tuto sa kuwan siya ingo siling ang foreigner kaya mahuman ka diha, pwede nga mukuyog ta dito sa imong simbahan. Siya ayan no, kanta-kantahan mga bata, tuluag memory verse ko na. Pagkahuman, siya, okay na, human na. Sakay siya, ipasakay. Pag-abot dito kay ang dahon sa saging, ang lawas sa saging, amuman ang atok. Hilat na yun ang parineo. Hilak ang parinero ng iyang asawa. Kaya siling niya, kung dili tungod sa Ginoo, dili siya wagwantaan Ano mga igsoon, ang pagkagwanta sa hilikoton sa Ginoo, ang Diyos maluoy ginamadugay. Pero kung malayas ka dayo, away ka kita buton. Kaya ang bato nga kanunay galigid, walay lumot. Siling ang pariner karong hapon siling niya pastor paguba ni tanan alisdan tanig atok na tarong gidala ang pastor dito sa kabaligyag motor gibaklan og kas nga motor bilin
Pero kadto nga pastor nangihi na tugdugo kay ang iya nga service bisikleta. Halin dira sa iya nga gi kuanan puyan pakadto bukid kaayo baykon. Nangihi dugo na dugay ang bisikleta. Siling isang pastor nga pariner silin niya. Kining simbahan mo ato ning padakan. Tabangan ka namo nga matapos ang simbahan, kag tagaan ka og service. Tagaan ka og tabang. Subong pagkitaan na mo ito, ngisi-ngisi na siya, Brad. Salamat sa Ginoo. Sa una, maglakaw na, dito sa una, sa kuan. Magkonference sa Sipo. Magdala na siya sudlag bayo. Bag ba? Pagdalag bag. Buli nga ba? Tamo buli nga ba? Uingon ko ng pastor nga uban sa ako. Siya, Brad, luya din pastora. Luya ko din pastora. Oh. Pero kung ipabati, tangan na luoy, tanga, way man ta ikabuli. Nagdugang-dugang problema. Amen! Pero tod, kumapadayon lang ta ang Ginoo maluoy. Nga naman nakita sa Diyos ang iya sinseridad sa pangalagad sa Ginoo. In spite of the situation, He is willing to pay the price. Ang Ginoo na kabalugid na iya. Hindi na siya matago ang atong ginabuhat sa iyang ngalan. Kamo mo saka ka to sa bukid, saka ko to. Kay may pustalihan ko, pag-abot ko to. Wala pagid daw. Maglantaw ka pag nilayo ah. Sige lang, kay para mali sa Ginoo. Tuwing na, gawa-gawa lang tanga to, wala tao. Ayaw, wala'y mahago. Basta sa ngalan ni Kristo, gibuhat mo ang isa kabagay. I don't care may tao dito o wala. Basta buhat ka ana ang Ginoo na himaya. Crown of life. Ay kaduha kini gitawag crown of rejoicing. Amo ni kalipay taadto na sa piyak ka kabuhi. To know that our labor is not in vain in the Lord. Crown of rejoicing. Sunod gini gitawag crown of righteousness. Muna hindi mo yung magkakalain kung kanunay ka mo ginabirahan para magmatarong ang inyong kabuhi. Kaya kung kamo magkabuhing matarong, may crown ang pagkamatarong. Siling ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Siling niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Muna nga ang handom sa pastor ang mga tao niya magmatarong gid. Muna nga tanan himuon gid na sa alagad sa Ginoo para magtadlong ang kabuhi sa tao. Pero bisan ano may ara gid ya tulipsay nga tao no. May mga tao gid nga bisan anhon bala. Pero hindi manuon tanan. Di ba? Muna giingon nga kung ang atong simbahan gasaway kagabatok sang sala. May ara pa manggani gyud nga hindi gid ya magbatarong. Ano pa ayhan ko lang ato mga simbahan way nagasaway sang sala. Yes. Yeah, amen. Amen. Kung magsigit ang makmak o giving, di manggani mag-give. Kung saan nakaawa na tagawali o giving. Paminaw ko kung kining inyong simbahan o ani gawali giving, wa mo'y simbahan nga amo ni. Wa mo'y property nga amo na. Dito lang mo gihapon atong habil-habil. Tabon-tapon. Wa mo'y lain makatuan. Natawa na mga simbahan diri nga gawali giving. Ano ang ilang kahintang? Amo na nga dira sa giving, ara ang panalangin kag mag-enjoy ta kung kita gatuman. Because God loveth a cheerful giver. Crown of righteousness, the last we have a crown of incorruptible. Unsa man ning incorruptible? This is the things that we have done
which has spiritual value. Ang atong gibuhat, tigom sa langit. Diba? Matthew 6:19. Lataw ka. Apo na nitong incorruptible. Crown nga walay pagkadunot. Matthew 6:19. Lay not up for yourselves treasure upon earth, corruptible where moth and rust doth corrupt. The corruptible crown there is moth nor rust that corrupt. Where thieves, may mga kawatan, break through and steal. Muguba kag magkawat. 20. But lay up for yourselves treasure in heaven. What is this? Incorruptible things. Treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt. Walay katangan itangkob nga magkutkot, dunot. Where thieves, walay kawatan, do not break through nor steal. Muguba kag magkawat. 21. For where your treasure is, there will your heart be also. So what is the most significant thing in life? Is gathering treasure in heaven. What is that? Incorruptible things for us. Giandam sa Ginoo mo nandito sa biyang kabuhi. So ang goal sa Christianity, hindi iya pagpadato sa kalibutan. Hindi pagit guro maibitar, may ara man gid iban nga magdato. Pero dili na among goal sa life, sa Kristohanon. Ang ato, treasure in heaven. To earn incorruptible things in heaven. Amo nang bahandi ta nga matuod to sa langit. Wa sa kalibutan. Wala ang atong bahandi nga matuod wa sa kalibutan, to sa langit. Mga kalag, mga tao nga atong nadala sa tiilan sa Ginoo. Amo na tinguhaon tagid nga ang atong cross atong napasan. We are having people that are courageous people. And number 3, see to it that God will bless your labor and there will be a crown forever. Salamat Ginoo sa imong mga pulong.